Jesus took the penalty for our sins in the cross. Imagine mo, humana ang tanan. Gibayra na sa Diyos ang tanan. Ayaw na pagbuhat mga kwarta. Dapat, kung ipasyo po tanan kayo, para mapasaylo ko sa Ginoo. Di na kinahanglan. Kaniya to, gibayra na sa Diyos ang ato mga sala. Amen. Tingnan na siyong kaugalingon. Gibayra na ko sa Diyos. Amen. In offering forgiveness to those who trust in Him, through His sacrifice, we can be made right with God. Sumusak sakripisyo ni Jesus, mahimo na tang anak sa Diyos. Amen. And then ikaduha, the Holy Spirit's empowerment. When we accept Christ, the Holy Spirit comes to dwell within us, empowering us to live in a way that pleases God and helping us resist temptation. If temptation will come, the Holy Spirit is always there to you. Okay na po, Lord. I pray ko ba Lord, sinyo na kung kaya kung walang space. Para always, samtang magtrabaho ko, paglingkod na mo sa bago, manay ko, Lord, dili ako magtrabaho. Hitan mo duwa. Hindi na ako din kaya kung wala ka. Wala yung akong attitude. Amen? So, the Spirit works in us to transform our hearts. Imaginin mo, ako itong kasing-kasing, usabon sa Diyos, kapalaan sa Espiritu, o atong huna-huna. Helping us align our desires sa God's will. E kung atong tinguha lang, wala Diyos. Pero ang balang Espiritu, tabangan ka niya. He will help us sa align ang kasing-kasing, o huna-huna sa gusto sa Diyos. And then ikatulo, grace and forgiveness. So, we continue to struggle with sin, gani mas kaya alin nga, ang temptation na agad na